Alright mga master, magandang tanghali po sa inyo ngayon. Magandang tanghali po ulit sa inyo, magandang tanghali. Ang i-share ko po sa inyo ngayon ay hindi regarding sa YouTube. Regarding naman po ito sa ating physical health. Physical health o sabihin na nating pangkalusugang pangkalahatan sa ating katawan. Okay? Di nyo po na tatanong for the past siguro mga months, lalo na po kagagaling lang po natin sa holiday, no? Pasko, bagong taon. Dito, Pasko, bagong taon, nagpiesta, may dalawang piesta ho dito, piesta ng Tondo, piesta ng Don Bosco. Tandaan yung Pasko, bagong taon, piesta, dalawang piesta. So, ibig sabihin, napakaraming pagkakataon na kumain ng kumain. Okay. Tulad ko po na medyo may edad na. So, minsan halos tas busy pa, hindi na natin nagagawang mag-exercise. Kasi kahit naman po tayo may mga trabaho, iba pa rin po talaga yung talagang sabihin natin na nag-exercise tayo, yung talagang binabanat natin yung katawan natin. Kaya lang dahil nga tayo ay busy sa trabaho at sa maraming pang bagay bukod sa trabaho, minsan hindi na natin nagagawa yon. Minsan pagka dating sa bahay tapos kumain, magpapahinga lang, uupo na, matutulog. So kulang na yung na-burn na calorie sa ating katawan. So, ang ituturo ko sa inyo ngayon, ito ay nasubukan na ng misis ko. Last year, proven ito kasi umabot siya ng, ilang kilo kalab dati? 63? Oh. Umabot siya ng 63 something. Basta 63 plus. So, nung nangyari sa kanya yon, nag-isip kami ng paraan, naghanap kami ng paraan na paano siya mapagbawas ng timbang na hindi gaanong maapektuhan yung daily activities namin sa buhay. Kasi nag-aatid siya ng bata, atid sundo, tapos meron pa siyang inaalaga ang isang bata na apo ko. So, yung kauna-unahang apo. So, wala sa routine o wala sa schedule o hindi pwedeng maisingit sa schedule yung pag-exercise. So, ito po yung natuklasan niya at isinanggunin niya sa akin at pinayagan kong gawin niya. Okay? Ang tawag po dito ay calorie deficit diet. Ibig sabihin, ito po ay isang klase ng pagda-diet na ang pinakamahalaga ay disiplina. Okay? So, ano ba ang calorie deficit diet? Ibig sabihin, nakapokus po yung pagda-diet natin doon sa calorie intake po natin sa katawan natin. Sa lahat po ng kinakain kasi natin, merong calorie. So, yung calorie na yon ay yung katumbas nun ay taba o magiging taba sa loob ng ating katawan. Ito yung mga pag hindi na yung calorie, pag hindi nag-build up, pag hindi na burn up dahil sa exercise o sa trabaho, ay magiging fat deposit sa ating katawan, sa bilbil o kung saan man parte ng katawan. Pero kadalasan ay iipon po yan sa bilbil. Okay, sa mga muscle. Dati yung mga muscle natin lean ay nagiging law na kasi natutubuan na siya ng taba. Yung pisngi natin lumalawlaw kasi nagkakaroon na rin siya ng fat deposits. So, itong ituturo ko sa inyo, kaya ako sa inyo ituturo kasi proven na ito ng asawa ko. At ngayon ay ginagawa ko. Pang-apat na araw ko na po ngayon. Itong by the time na ginawa ko po itong video na to ay pang-apat na araw ko na. So, ipaliliwanag ko po sa inyo, no?
ang diet po na ito ay naka-concentrate kung paano natin i-manage po yung calorie intake po natin sa katawan. So lahat po ng kinakain natin ay may calorie. Kung hindi nga po natin yung masusunog, ayun po yung mag-build up ng fat sa ating katawan. So lahat po ng tao, meron po siyang tinatawag na total calorie na kailangan niya lang sa isang araw. Pag lumampas ka roon, ito na yung delikado. Ito na yung mabilis na pagbi-build up ng taba mo. So, tulad ko, dahil nga napabayaan ko siya nung mga last month na dumaan, so, marami nga pagkain, naparami pagkain. So, napansin ng asawa ko na it's time na para ako naman yung calorie deficit diet. So ito yung umpisa natin. So paano natin malalaman kung ano lang yung total calorie na kailangan nating i-maintain sa ating katawan? So meron po akong ituturo sa inyo na isang apps na wala pong bayad sa Google. Pupunta lang ko kayo sa Google, itatype nyo po ito, okay, itatype nyo po yan, TDEE calculator. Ayan, sabi dyan para malaman nyo yung daily calorie needs po ninyo. So pag pinunta nyo yan dyan, pupunta ho kayo dito, okay. So pilapan nyo lang yan kung kayo ay babae o lalaki, age, yung weight po ninyo, yung height o yung timba, yung taas, okay, edad, timbang, taas. Ito pong activity na sinasabi o yung sedentary, yan, sedentary. Tinatanong po dyan kung kayo ay, halimbawa, nag-oopisina kayo. Kasi siyempre pag nag-oopisina, hindi talaga halos kayo nakakapag-exercise. O kung nag-exercise man kayo, merong pamilyan dyan. Light exercise 1 or 2 days a week, moderate exercise 3 to 5 days a week, heavy exercise 6 to 7 days a week, or athlete 2 times per day. So since kung wala kayo dyan, piliin nyo na lang po yung light exercise 1 to 2 days a week. Sabihin, isa o 2 beses lang sa loob ng isang linggo. Tapos pag napilapan nyo na yan, pindutin nyo po yung calculate. So pag napindot nyo yung calculate, ibibigay niya po sa inyo yung total na calorie na kailangan nyong i-maintain. Okay? So ano po yun? Dahil po ako yung nakapag-fill up na dyan, ang total calorie na kailangan po ng katawan ko daw po ay 2,210. So, dahil nga ako po ay medyo lumaki, dahil ngayon po ang bigat ko po ay 82 kilos na ako, samantalang dati po ay nasa 79 lang ako, di kaya 78. Ngayon po ay laki po ng itinaas ko ngayon, ang laki po ng itinaba ko. So napag-desisyon na namin mag-asawa na ako naman po ang mag-calorie deficit diet. So ano po yung 2,210 na calorie ko? Kailangan pagkakain po ako, kailangan mas mababa po yung calorie intake ko na makakain ko sa loob ng isang araw. Kaya nga po siya tinawag na deficit. Kailangan yung 2,210 mas mababa po doon yung kailangan maging intake ko. So kailangan kong i-monitor kung ano yung mga kinakain kong pagkain na may calorie, na mataas ang calorie. Ngayon lang malalobat mo. Okay. So dahil alam ko na kung ano yung total calorie ng katawan
kakailanganin ng katawan ko, ang kailangan nga natin ay magbawas ng calorie. So, nag-decide kami na around 400 yung ibawas doon sa 2,210. So, 400 yung ibinawas, so mga around 1/8 na lang dapat yung total calorie na makain ko o maipasok ko sa katawan ko sa loob ng isang araw. So, sa kasunod ng video na to, ipakikita ng misis ko kung paano niya kinumpute, kung paano niya pinrepair yung mga pagkain na makikita natin. Ito guys, sinasabi ko sa inyo, proven na to kasi nakita ko to, ang laki ng improvement sa asawa ko. Ito pong diet na to ay highly recommended para sa mga taong walang time na mag-exercise. Kumbaga talagang busy sa buhay, wala kayong time mag-exercise, pero kailangan nyo magbawas ng timbang o kailangan nyo mag-diet. Ito pong klaseng diet na to ay hindi nyo kinakailangan gutumin ang sarili nyo. Hindi nyo kinakailangan tanggihan yung mga pagkain na gusto nyong kainin. Kung gusto nyo na matamis, okay. Kung gusto nyo na mga ganito, okay. Kung gusto nyo ng soft drinks, okay. Pero ang pinakang sinasabi nga po natin dito ay yung disiplina sa pag-intake ng calorie. Pwede nyo pong lahat yun kainin. Gusto nyo po ng matamis, gusto nyo po ng ganito, gusto nyo ng ganito, gusto nyo ng ganito. Yung mga pagkain na gusto nyo, hindi nyo kinakailangan tanggihan, hindi nyo kinakailangan gutumin yung sarili nyo, hindi nyo kinakailangan maglaway lang kayo katitingin sa pagkain. Pwede nyo kainin. Ang mahalaga, matuto kayo sa disiplina na sumunod, na sundin kung ano yung calorie intake nyo lang po sa isang araw. Yun po yung pinakamahalaga. So, sa karugtong ng video na to, ipakikita ng misis ko kung paano niya pinirepair yung pagkuha, kung paano kinumpute yung calorie na kailangan ko sa loob ng isang araw. Dito po sa klase ng diet na to ay hindi kinakailangang magmukha kang kaawa-awa na pupunta kayo sa mall, hindi mo makain yung gusto mong kainin kasi bawal dahil nagda-diet ka. Hindi po ito ganong klase. Ang kailangan lang po dito ay ma-maintain mo or mas mababa sa maintaining average ng calorie mo sa loob ng katawan mo ang kailangan mo. So, ang tanong siguro tatanong mo sa akin, anong mangyayari dahil binawasan mo ngayon yung calorie? So, ang mangyayari po, dahil binabawasan natin yung calorie intake, yung katawan natin magre-react siya. Dahil nasanay na yung katawan natin na, halimbawa, tulad ko po, 2,210 yung calorie intake na kailangan ng katawan ko. Magtataka siya bakit parang mapapansin niya na bakit 1,800 na lang yung pumapasok. Ang kailangan niya ay 2,210 o di kaya mas mataas pa kasi kadalasan talaga tumataas kaya nagkakaroon tayo ng taba. So anong kailangan niyang gawin? Ang gagawin niya, dahil kulang na yung calorie intake sa loob ng katawan, yung katawan po natin, sisimulan niya pong tunawin yung mga taba sa ating katawan. Hindi po kinakailangan magsimula kaagad sa belly o sa tiyan, maaaring sa braso, maaaring sa pisngi, o kung saan mang parte ng taba na hindi po agad-agad o yung mga klase ng taba na madaling nasusunog o nababurn dahil doon sa mga parte ng katawan natin na madalas natin na nagagalaw o nagagamit. So kung masasanay na yung katawan ninyo na hindi na kayo lumalampas doon sa average calorie na kailangan ng katawan ninyo, kung mamimaintain nyo palagi may deficit o mas mababa o may kakulangan doon sa deficit sa calorie na kailangan ninyo, so pag regular na nagkukulang yon, yung katawan na mismo ninyo ang magtutunaw doon sa mga fats na naipon sa katawan natin.
So yun po yung kahit hindi kayo regular na magpupunta sa gym o talaga mag-gym kayo o mag-exercise kayo, papayat at papayat kayo, tulad po na nangyari sa misis ko. From 63 kilos within 2 months and a half, naging 55 ka ba, lab? Ha? 55 ba? 53. Oh. From 63 point something, within 2 months and a half, naging 53. Oo. Oh. Naging 53 kilos within 2 months lang. Isipin nyo, ang laki ng nabawas. Ang laki ng nabawas. So, ang target niya noon ay, sabi niya ay at least, sabi niya gusto niya maging 48 to 49. Sabi ko, masyado nang mababa para sa edad niya yung 48 to 49. I-maintain niya lang sa mga around 50 to 51. So, ngayon, dahil natapos na naman yung bagong taon at mga piyesta, mahabang kainan ng mga pagkain, umakyat ulit siya sa 54 ka ba ngayon? Oh, 55.30 ako, tapos naging 54 na. Oh, noong nakaraang ilang araw lang bago ako nagsimula, nasa around 55 siya. So ilang araw lang bumagsak na siya ulit ngayon sa around 54 something na lang. So ganun po kabilis yung epekto ng calorie deficit na to. Ito po yung klase ng diet na hindi mo kinakailangan gutumin ng sarili mo. Dahil nung una, nung pinaliliwanag niya sa akin to, hindi ko siya gano'ng pinakikinggan. Sabi ko, sige, gawin mo lang yan kung gusto mong gawin, kasi para naman niya sa sarili mo. Pero nakita ko po yung improvement, at sabi ko, gagawin ko yan pag may kaya lang dumating na nga po yung panahon na talagang kailangan na, kasi bumigat na talaga ako ng gusto. So yun, 4 days na po ako nagka-calorie deficit ngayon. So kanina ay nasa nung nag-umpisa po ako ay hindi ako nagtimbang. Hindi ko muna tinimbang. So ngayon pang-4 na araw nagtimbang po ako ay 82 kilos. So magtitimbang po ulit ako after 15 days. Titingnan po natin kung ano ang mangyayari. So ito pong tulad po ng klase ng diet na to, ang masasabi ko po sa inyo na pwede kong i-recommend dahil ito po at tested na siya scientifically. Kasi tulad nga po ng sabi ko sa inyo, hindi nyo kinakailangan gutumin ng sarili ninyo. Hindi nyo kinakailangan magmukhang kaawa-awa kayo na hindi kayo makakain at yung ibang kaibigan nyo ay kumakain ng lumabas kayo, hindi kumakain sila ng masarap, ikaw hindi ka ayaw mong kumain kasi iniisip mo yung diet mo. Hindi po ito yung ganitong klase ng diet. Sa una, maaaring mitikuloso yung pagkukompute ng pagkain kung paano, pero pag nakasanayan nyo na sa loob ng ilang araw o sabihin natin first week, nakasanayan nyo na mag-prepare ng pagkain ninyo, hindi nyo na kinakailangang timbangin kasi parang nasa parte na ng isip nyo na, pinakita nyo yung dami ng pagkain, tansyado nyo na agad na ito, hindi ako lumalampas sa calorie na kinakailangan ng katawan ko kasi yung dami ng pagkain, matatansya nyo na kung gaano karami pagkain lang yung dapat nyong kainin. Ngayon dati kasi hanggat nakikita ko may pagkain, kain ako ng kain. Ngayon kung ano lang yun sa plato ko na inhanda ng asawa ko, kung ano lang yun doon, pag naubos ko yun, pinakikiramdaman ko yung sarili ko, okay na ako, busog na ako, contented na ako, hindi pakiramdam ko sobrang bigat ng tiyan ko dahil hindi ako ganong busog na busog. Busog ako pero hindi na ako nagkikrave na kumuha pa ulit ng pagkain doon sa mesa namin. Although may pagkain doon pero hindi na ako nagkikrave na kumuha pa ulit kasi mini-maintain ko yung disiplina doon sa sinasabi nga natin na calorie deficit na ito, na diet. So, ang mahalaga dito ay disiplina na sundin mo kung ano yung kailangan mo lang na calorie intake sa loob ng isang araw.
pwede kang kumain kahit anong gusto mong kainin. Maliban talaga kung meron ka lang sakit at pinagbabawal sa iyo yung pagkain na yon, yun lang. Pero kung dahil naiisip mo lang dahil lang diet ka, hindi po. Pwede po kayong kumain hanggat gusto nyong kainin yung isang pagkain na yon. Ang sinasabi lang po dito ay magkaroon ng disiplina, i-maintain nyo yung calorie na kinakailangan. Tapos, mas maganda po ito after 3 months or after 3, pagpasok nyo ng 3 months, tulad po ng ginawa ng asawa ko, nagkaroon po siya ng light exercise dito sa bahay. So, mga exercise lang, mga push up, sit up, para matone yung muscle. Kasi siyempre, pag pumayat ka, galing ka sa mataba, pag pumayat ka, lalawlaw yung mga muscle mo. So, para matone yun, kailangan mo mag-exercise ng very, very light lang. So, 1 to 2 exercise, siguro mga 1 hour every 2 other days. So, every other days na exercise, 1 hour, pwede na yun. Ganun lang ang ginawa ng misis ko. So, ito yung klase ng diet na nire-recommend ko sa inyo na pwede nyo rin gawin. So, after po na ito, sunod na gagawin po natin ay mag-update ako sa inyo after 15 days. Itinan po natin kung ano yung magiging epekto. Pero from time to time, mag-upload ako ng mga klase ng pagkain na kinakain ko sa araw-araw. Pero yung actual na timbang, titinan po natin after 15 days, tinan po natin kung ano yung improvement. So, yun lang po. Baka kasakaling may interesado sa inyo at gusto magtanong at gustong linawin sa amin kung ano pa yung, dahil kami po yung nakasubok na neto o baka nasubukan nyo na. Kung nasubukan nyo na, share nyo na rin po. Kung may gusto po kayong linawin sa amin, PM nyo lang po ako. So, hanggang dun lang. Maraming salamat po sa inyo. Hanggang sa susunod. Okay. Samahan niyo ako mag-prepare ng dinner ni Master. Ang aming day 3 ng calorie deficit. Ang ibig sabihin nun ay magbabawas siya ng calorie intake niya for a day. Ang calories niya na kailangan is 2,210. I-deficit natin siya. Kailangan nasa 1,800 lang yung makain niya sa buong araw. Kailangan pag magka-calorie deficit kayo, kailangan meron kayong timbangan. Titimbangin nyo yung mga kakainin nyo. And kung ilang grams, iaan mo sa kung ilan yung calories ng bawat pagkain mo. I-on lang natin yung scale. Tapos ititira yan. Ang kadalasan, ang rice ni Master ay 150 grams lang. Lalagay tayo ng 150 grams ng rice. Para hindi ganun ka taas sa calories. 105. 129. Ayan. 150 grams lang yung kanyang rice. Tapos ang ulam namin ngayon ay inihaw na isda. Iti-tear lang para bumalik siya sa zero. Ayan. Tapos ang ulam namin ay inihaw na tilapia. Dahil hindi ko isasama yung tinik ng tilapia, dahil dagdag siya sa timbang, tinanggal ko na siya sa kanyang tinik para matimbang natin yung purong laman lang. Ayan. Tingnan natin kung ilang grams. Dapat pala guys, meron kayong notes para ilalagay nyo kung ilang grams yung bawat pagkain na nilalagay nyo sa inyong plato. Para ma-convert nyo sa calories. So, 16 grams. 43. Inihaw na tilapia to. Ayan, meron siyang 77 grams ng inihaw na tilapia. Yan, dapat meron kayong notes para hindi nyo makakalimutan pagko-convert nyo ng calories. Yung rice niya is 150 grams, yung inihaw ay 77.
Tapos meron kaming gulay. Mahalaga pag nagka-calorie deficit ka, yung mga kinakain mo ay balance para busog ka na, mababa pa yung calories. There ulit. So ito meron kaming ginisang kalabasa na may okra. Ilalagay mo lang din dito. May tofu din to. Tapos may konting bagoong. Yan. Tingnan mo kung ilang grams yung ilalagay mo. Medyo hassle lang sa pagpe-prepare pero worth it naman dahil na-try ko na to nung nagpapapayat ako. 10 kilos yung na-lose ko sa loob lang ng 3 buwan. Ayan. Mas maganda laging may gulay ka sa plato. Para busog ka na, masustansya pa yung kinakain mo. So, gagawin na natin 150 din yung gulay niya. Ay, 145. Tapos, dadagdagan natin ng sabaw yung kanyang kanin. Ayan, naging 152. Ayan, 157 yung kanyang gulay na may kaunting sabaw. So, ayan na yung meal ni Master ngayong gabi. Inihaw na tilapia na mayroong 77 grams. Gulay na kalabasa na mayroong tofu at okra. 157 grams at 150 grams na rice. Ngayon, i-convert natin yan sa calories. Kung ilan calories yung bawat pagkain na yan. Madali lang ng calories. Si ChatGPT lang yung gagamitin nyo. Ito-type nyo lang kung ano yung mga pagkain, pati yung mga seasoning, mantika, oil. Sasabihin mo sa kanya kung ano yung nilagay mo lahat. At kung ilang grams, siya na yung magkukompute ng mga pagkain na nilagay mo. Rice, tapos yung inihaw, and then yung gulay. O, i-compute natin yung... Ano yung cellphone ko doon? Compute natin yung calories ni Master ngayong gabi. Kanina, umaga, naka 800 calories na siya. Kasi, heavy meal yung pagkain namin dahil magkasama na yung breakfast at yung lunch. Pero bukod doon, wala na siyang ibang kinain. Ito na lang ulit yung kakainin niya. Papakita ko yung paano natin itanong kay ChatGPT yung pagtingin natin kung ilang calories yung ating kinain. Ayan. Sasabihin mo lang kay ChatGPT kung ano yung mga pagkain mo. Susulat mo lang sa kanya, sa ano niya. Tapos ayan, lalabas na yung mga calories ng bawat pagkain. So dahil mababa lang ang calories ng mga pagkain ni Master, tumaas lang siya dito sa may shrimp paste kasi medyo mataas yung calories ng ginisang kalabasa dahil mayroon siyang mantika at mayroon siyang shrimp paste. Overall total calories niya ng dinner is 520 to 545. Ayan. Ililista mo lang yan tapos ito total mo yung calories nung kinain mo kanina para ma-compute mo kung meron ka pa bang pwedeng magastos na calories para mamaya kung gusto mo pang kumain. Ayan. Medyo matrabaho lang pero kung gugustuhin mo naman okay naman. Ayan. Alright, kakain na kami.